Hello guys, ayan, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng maghilimay tayo ng gulay. Ayan, baka mahulog yung cellphone ko doon sa baka mahulog. Agoy, mahulog sa tubig, sa masyot sa planggana. Ayan guys, ang palaya. Ayan yan, linisan natin, tapos hugasan tayo. Lagay natin sa ziplock. Para anytime na magluto tayo, hindi na natin kailangan maghimay, hindi na natin kailangan maghugas. Ayan. Inilalagay na natin sa ziplock at saka ilagay natin sa ref. Ayan. Ang ganyan kahalaga dito kasi mahal ang mga gulay at mga kailangan ng mga Pilipino dito, mahal. Kaya lahat ng mga kailangan ng Pilipino, doble ang taas. Kasi halimbawa yung mga chicheria, yung mga piatos, nabibili lang natin dyan, wala pang 100 yung isang perasong malaki. Dito nasa $8, nasa $8 or $10 yung malaki na yun. I think is magkano dyan sa akin, mga 60 yata yung malaking pack ng piatos. Dito nasa $10, magkano na yun. Kaya simula nung dumatihan ko dito, hindi ako namimili ng mga chicheria. Ay Diyos ko, ayan na lang, tiisin ko na lang. Ayan, may bunga pa ng ampalaya. Ayan. Lagay din natin yung bunga kasi pangdagdagan niya ng lasa. Alam nyo guys, kaya gustong ko ito. Maganda din to sa natin, sa health. Maganda ito, lalo na pag taglamig. Naku, ang ganda nito. At saka maraming benefits kasi marami siyang benefits sa katawan natin. Gamot din yata ito sa diabetes. Gamot din to sa mga blood sugar. Ang pagpataas ng blood sugar. Kasi mapait siya, diba? Oo, kaya yung mga hindi mahilig sa palaya, kumain na po kayo nito. At maganda ito. Kaya ako, kaya paborito ko itong palaya. Kaya tingnan niyo naman, hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nagkakasakit. Nagkakasakit man ako siguro, hindi grabe. Yung mga mild lang. Pero, hindi ko iniinda yun. Iniinuman ko lang ng gamot. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon at hindi ako nagkakasakit na matagal. Kahit tumaas yung mga blood pressure ko, hindi ako maasa sa gamot. Ayaw ko mag-maintain ng gamot. Kasi, pag nag-maintain ka ng gamot, alam nyo ba kung bakit? Yung parang feeling mo, parang baldado ka na. Kaya maganda talaga yung wala kang mga maintenance sa katawan mo. Kasi, hindi mo mapipil na ikaw baldado, ikaw may sakit, ikaw natatakot. Diba? Kapag mayroon ka nararamdaman kasi parang feeling mo, parang lagi ka naghihina. Lagi ka natatakot na baka kasi gaya yung mga high blood na yun. Nakaraan, ang taas ng blood pressure ko, pero hindi ako natakot. Sabi ng anak ko, asawa ko, patawag na dadalhin ako sa doktor ko. Hindi, sabi ko, ayoko ng doktor. Bala lang yan, at saka ayaw ko mag-maintenance. Ngayon, tinan mo, healthy ako. Wala akong sakit. Kasi pag tumaas yung blood pressure mo, umabot ako ng 200, mahigit, 250, over 130. Tingnan mo, tapos nagdudugo na yung ilong ko. Kasi kaya nagdudugo yung ilong ko dahil sobrang init dito na nakaraan.
Everyday yan, everyday. Tapos natutulog na ako, akala ko may sipon lang ako, yung malinaw na sipon. Kaya pala dugo na pala yung umiilog sa dun ilong ko. Takot yung asawa ko na dadalhin na ako sa hospital. Hindi, dahil kung ganun. Inano lang na, tinawagan niya yung anak ko din sa Pilipinas, yung nurse. Tapos yung kinausap ako ng anak ko, sabi ng anak ko, relax sa mama, huwag kang matabahan, huwag kang ano. Ilang beses yun, chod araw-araw. Pero hindi ko ininda. Minsan nga, hindi ko na nga sinasabi sa asawa ko para hindi na sumulala. O ngayon, healthy ako. Wala akong iniinom gamot. Kaya ganun. Pero mga ang sakit kasi, traidor yun. Traidor yun. Yan ang sakit, magbibigay ng ano sa'yo. Yung kung mga mild na sakit, yan ang magbibigay sa'yo ng continuing sakit. Diba? Kaya huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot magkasakit. Kaya care nyo lang yan. Basta, importante, magdasal ka at saka huwag ka matakot mamatay. Kasi anytime naman mamatay ka, wala tayong magagawa. Kasi hanggang dyan lang tayo, ganun yun. O, diba ganun yun? Kaya, ano lang, happy lang. O, diba? Ayan, ang dami pa natin. Ayan, kwento lang tayo. Ayan, kwentuhan lang tayo ng kung maniwala kayo sa akin, okay lang. Kung hindi, okay lang. Pero, mas better talaga kumain kayo ng mga gulay. Lalong-lalo na itong ampalaya. Dahon ng ampalaya, ang daming, ang daming benepisyo. Ang daming, lalo sa mga bata, mga may sipon, ubo. Ito lang, kumain lang kayo nito. Dikdikin nyo yung dahon nito, tapos inumin nyo, kutsarahin nyo, inumin nyo yung katas. O, diba, sang tughong lang sa ibig mo yung isang kutsara. O kaya, kain mo yung, pisilin mo yung ilong mo, bago ka uminom. O, hindi mo maramdaman. Maging matapang tayo sa buhay, huwag tayo matakot. Ayan. Ayan, ang ganda ng pagkaano niya, native na palaya ito. Native to Ganito yung native ng palaya. Naalala ko nung maliliit pa kami, may tanim kami ng palaya sa namin, sa tabi ng bahay namin. Ang tatay ko mahilig magluto nito. Ginigisan niya lang talaga sa maraming bawang. At saka sarap na nakain namin noon. O kaya pag mayroon kang mushroom, tapos huwag mo lang gisahin. Huwag mo na siyang gisahin. Ka lang ng tanglad, tapos luya. Tapos may mushroom, tapos ito lang ang gulay niya. Sarap ng sabaw. Mushroom. Ito ang katapat na mushroom pag may mushroom kayo dyan. Tapos, ang pinakadapas paborito ko dito sa ampalaya, yung ginigisa siya sa maraming bawang, maraming garlic. Kahit ilagay mo lang sa Tupperware, kasi parang siya parang gigisa mo siya ng maraming bawang. Bawang, walang sibuyas, bawang lang. Tapos, kunting asin. Pero ang mantika, medyo marami-rami yung mantika kasi yun ang mapipreserve sa kanya na hindi siya masisira ng ilang linggo. Abutan pa siya isang buwan. Ang daming paraan. Paborito ko yan yung hindi ako kasi igugulayin ko lang talaga itong mga dahon. 2 tali yung nabili ko, $3 ang tali. $3 ang tali nito. Yung isang tali na ubos ko na sa munggo ko. ang takaw talaga sa ampalaya. Ito lang kasi yung munggo ko ang sahog niya daing na lang, danggit na daing. Pinirito ko na malutong. Tapos sahog ko lang, hindi na kailangan gisa-gisa nito.
ano. O, diba? Pero, yung iba ayaw kasi ng ampalaya. Mga anak ko ayaw nila naman ampalaya, yung dalawa kong babae, kahit yung mga apulis ko ayaw din kasi mapait. Hindi nila alam ang ampalaya maganda sa katawan. Ay, sarap-sarap ng ampalaya. Ayan, munggo at saka ampalaya na naman ang yung munggo, iniinit-init ko lang, tapos kukuha lang ako ng ampalaya ng isang dako, tapos ilalagay ko pag mainit, pag kumulo na yung iniinit-init kong munggo. Ayan, kasi ako lang naman kumakain. Kaya hindi ko sinasabay-sabay ng pagluto ang ampalaya dahil kung gusto mong, pag hindi naubos, gusto mong mainit ang munggo, at saka lagay mo yung itong dahon ng ampalaya, at least hindi sa overcook, kasi pag na-overcook itong dahon ng ampalaya mapait. Pero pag half cook lang siya, isang kulo lang, huwag na maraming kulo, isang kulo lang na pagkulo, tanggalin mo na. Pagkulo, tanggalin mo na talaga. Ganun ang ginagawa ko. Kasi hindi siya masyadong half cook, ay hindi siya masyadong overcook dahil mapait pag na-over siya. Ganyan ang technique dyan para hindi pumait yung dahon. Ganun din sa bunga, pag nagluto ka ng mixed egg, huwag masyadong overcook yung bunga. Pag sa mga sa mga pakbet, kailangan huwag mo sabay-sabay pagluto kasi mayroon silang proseso na hindi pare-pareho ang nila, ang pagluto. Mayroon na madali silang maluto, mayroon naman medyo matagal na matigas, gaya ng okra, gaya ng mga kalabasa, medyo unahin mo sila. Pero ito, huwag mo sila isabay doon yung bunga ng ampalaya kasi papait. Yan ang technique ng ampalaya, huwag masyadong overcook para hindi siya pumait. Pero kapag overcook talaga, mapait talaga. Pait talaga siya. Diba? Kailangan talaga natin. Naka 12. Ang haba ng kwentuhan natin, hindi pa natatapos. Hindi pa natatapos yung kwentuhan natin. Naka 12 minutes na tayo. Ilagay natin to sa long video natin yung natin. Ayan. Okay guys, ito na yung natin. Ito na yung ampalaya na himay natin. Ayan. Ayan, itatapon ko na. Ayan. Tapos meron pa ako natira. Kaya guys, bye-bye na. Naka 12 minutes na tayo. Bye! Don't forget to share and follow my video. Share my video. Thank you very much. Thank you. Bye!